Nang dahil sa nagaganap na napakatinding God Valley incident, makikilala na natin kung ano talaga at sino talaga ang tunay na identity nitong si Imu. At siya ay walang iba kung hindi ang asawa ni Davey D. Sebek, ang nanay ni Marshall D. Teach. Walang iba kung hindi si Eris. At tulad nyo, alam kong magtataka din kayo at kokontra kayo dito, pero pakinggan nyo to. Sobrang daming info sa chapter 1162 ang magpapatunay nito. Unang-una sa lahat, tulad na nga ng sinabi nitong si Sebek, sa loob ng 800 years, ang secretive clan ng Davey clan ay hindi natatagpuan. Walang nakakahanap nun at walang nakakatagpo nun kung saan sila nagtatago. At ang tanging nakakaalam nga lang nun guys ay walang iba kung hindi itong si Sebek, ang kanyang clan at ang kanyang kaibigan na si Harald. Pero eventually, bigla na lamang itong natagpuan ni Garling na hindi nga din alam ni Garling kung anong dahilan. Nabanggit na lamang ni Garling na it is fate daw, na para bang sinuwerte lang siya, na para bang natsambahan nitong si Garling na matagpuan ang island na yon. Pero kahit na sinabi natin na alam yon ni Harald, imposible na si Harald ang nag-leak at nagkwento nun sa world government. Dahil unang-una sa lahat, nangyayari ng insidente sa God Valley at nakuha na nga bilang mga slaves ang members ng Davey clan nang sabihin ni Sebek. Sinabi niya lang kay Harald para hayaan siya nito na mai-rescue ang kanyang pamilya. So kung hindi coincidence na basta-basta na lamang natagpuan ni Garling ang mga members ng Davey clan at hindi din naman si Harald ang nag-leak noon sa world government, ano pa bang ibang factor na nangyayari bago ito mangyari? Walang iba kung hindi si Eris. Ito ang pinaka nag-iisang dahilan ng pagbabagong ito. Bigla na lamang nila nalaman na may asawa na pala itong si Sebek, na may anak na pala ito. At tulad nga ng binanggit ni Eris, tinanggap siya ng Davey family kaya ikinoconsider na din siya na member na talaga ng Davey clan. Walang ibang nakakita, walang ibang nakasama ang Davey clan members kung hindi itong si Eris. Pangalawa, nakita natin sa chapter na yon na hinahabol ni Garling at ng mga devils itong si Sebek, ang kanyang asawa na si Eris at ang kanilang anak na si Teach. Malinaw din na nasabi sa chapter na yon na hindi nila alam kung ano nangyayari sa ibang member ng Davey clan, na para bang bigla silang na-transform into devils, na para sa ating mga viewers alam naman natin kung ano yon. Walang iba kung hindi ang Domi Reversi ni Imu Sama. Pero unang tanong, bakit hindi nagamitan ng Domi Reversi si Eris at ang kanyang anak na si Teach? Kung ang mga members ng Davey clan na tinuturing nga na pinakamatataas na prizes as rabbits sa tournament, na ang pinaka-priority ng mga target ng mga malalakas na Celestial Dragons para makuha ang mataas na puntos ay na-turn into devils, bakit ang mag-inang ito ay hindi? At hindi lang yun guys, paano nakasurvive ang dalawang ito at natagpuan ni Sebek para tulungan nang sila lang mag-isa? Unang-una sa lahat, bata pa si Teach, hindi niya kaya makipaglaban, at pangalawa, hindi din naman mukhang combatant itong si Eris. Paano sila nakasurvive sa mga nag-hunting sa kanila ng mga Celestial Dragons, lalong-lalo pa ang leader ng mga Holy Knights na itong si Garling? At ang pinaka-importante sa lahat, ang pinakapunto ng teoryang ito, paano naging devils ang mga members ng Davey clan? Hindi ba't kailangang gamitin ang Domi Reversi para ma-pull off ang ganitong feat? At ang Domi Reversi ay nagagamit ng walang iba kung hindi si Imu lamang. Nakita nyo ba dun si Imu? Wala dun si Imu. Imposible na kayang gamitin itong si Figarland Garling ang Domi Reversi dahil tayong si Imu lang nakakagawa nun. Or kung nandun si Gunko na sinapian ni Imu, or may katawan na sinapian ni Imu para gamitin ang ability na yon. Wala, diba? At nang mangyari ang insidente ngayon, walang ibang kasama ang Davey clan kung hindi sila lamang mismo. Not until matagpuan nga sila ni Sebek at matagpuan sila nitong si Garling. So sinong gumawa nun? Maaring itong si Eris. At hindi lamang niya ipinahalata dito kay Teach na ginawa niya yon, na nangangahulugan na si Eris ay si Imu. Hindi lang yun guys, makikita nyo din kung papansinin nyo ang mukha nitong si Eris, para bang may kapareho talagang itsura ng kanyang mata. Kung lalagyan lang natin ito ng pulang kulay, kapareho na ito ng mata ni Imu. At kung akala nyo yun lang ang detalye na sumusuporta sa teoryang ito, tandaan nyo kung anong nangyari sa Lulusia. Oo nga pala, singit ko lang guys, pagpasensyahan nyo na kung medyo para bang misleading yung title natin na may nakalagay na spoilers. Dahil gusto ko lang na mapanood nyo ito muna dito sa channel bago pa ito makopya ng ibang channel at makredit sa kanilang idea. Pero balik tayo sa topic. Nakita naman natin guys nang bitawan nitong si Sebek, itong si Eris, at nagkaroon nga sila ng konting pag-uusap.
ng kanilang final plan kung paano sila magre-reunite kung makakatakas at makakasurvive sila dito sa ginaganap na incident sa God Valley. At yun ay ang sinabi nitong si Aerys na magkita daw sila sa Lulusia after nito. Pero anong nangyari sa Lulusia guys? Tinunaw yun ni Imu, winasak yun ni Imu, binura niya yun sa mapa. Coincidence? I think not. Alam nating lahat na maging ang mga Gorosei, maging ang mga higher ups sa world government ay nagtataka kung bakit doon ginamit nitong si Imu ang napakalakas na ataking yon. Hindi nila alam kung bakit yun sinira nitong si Imu, but now that it all interconnects, isipin nyo na lamang guys, kung iniisip ni Imu na baka nakasurvive itong si Sebek, baka pumunta siya dito sa Lulusia dahil yun ang pinangako ni Aerys sa kanya na pag-meet upan nila after the incident. At yun ang dahilan kung bakit winasak yun ni Imu, para masigurado na kung nandun pa si Sebek, mapapatay niya ito. Hindi lang yun guys, kung papansinin nyo din, after iwanan ni Aerys at nitong si Teach ang kanyang tatay para tumakas mula kila Garling, doon lamang nagsalita si Imu. Doon lamang niya kinontak itong si Gorosei Saturn para tanungin kung patay na daw ba si Sebek. Dahil baka inakala niya na tatalunin ni Garling at ng mga devils itong si Sebek. Pero dahil nga sa binanggit nitong si Saturn na hindi, buhay na buhay pa ito at wala na ito sa kanilang countermeasures. Na lahat ito ine-exceed ng kanilang plano. Dito na bigla ang nag-transform itong si Saturn. Isang transformation na hindi natin pwedeng ikumpara kay Gunko dahil makikita natin na nandun talaga si Imu na parang si Imu ay nag-merge kay Gorosei Saturn. Napakarami din ang nagtataka kung bakit napaka-hideous daw ng itsura nitong si Saturn. Bakit nang sapian ni Imu si Gunko, parang tinake over lamang niyang katawan nito. Pero pagdating kay Saturn, parang napaka-devilish at nakakatakot ng itsura nito. At meron lamang akong isang explanation para dyan. Ang rason is that ang pinagkaiba ng dalawang transformations na yon is that itong si Gunko na nasa Elbaf ay sinapian ni Imu gamit lamang ang kanyang consciousness na mula sa isang malayong lugar, mula sa Marijoa ay sinapian niya lamang ang isip nitong si Gunko. Kung ikukumpara natin ngayon kay Saturn, nandito talaga si Imu sa God Valley Island. At yun ang dahilan kung bakit makikita natin itong si Imu na nakasapi dito kay Saturn na para bang naghalo sila. Na para bang may physical at may tangible talaga na body itong si Imu na makikita natin sa panel at sa scene na yon. Yun lamang pinagkaiba. To put it simply, wala sa Elbaf itong si Imu nang sapian niya si Gunko. Kaya tanging ang katawan ni Gunko ang makikita natin na pinapatakbo ng isip ni Imu. Compared ngayon sa nakikita natin na flashback, nasa God Valley mismo si Imu kaya makikita natin na nag-merge ang katawan nila ni Saturn na para bang nandun talaga ang kanyang physical body. And basing sa analysis natin, walang ibang mag-fit dito kay Imu at sa kanyang identity kung hindi itong si Aerys. Base sa kanyang pinagagagawa, base sa mga turn of events sa incidenteng to. And although this might be a reach na guys, kung titingnan nyo ang mata ni Aerys, parehong-pareho ito ng mata ni Imu. Isipin nyo na lamang na lalagyan nyo ito ng pulang kulay. Pareho na sila. This will also explain kung bakit sa dinami-dami ng mga karakter sa One Piece, sa dinami-dami ng mga significant na mga individuals dito, lahat sila pinapakialaman ng world government. Lahat sila tinatarget nito tulad ni Luffy, tulad ni Shanks, tulad ng ibang marami pa. Pero bakit para bang walang pakialam ang world government kay Blackbeard? Bakit wala sila dong ginagawa? Bakit hindi man lamang nila ito pinagmamatyagan? This could only be explained sa pamamagitan ng dahil sa maaaring ang mismong utak ng world government ay ang nanay niya. Ngayon dito na magme-make sense ang mga video, ang mga theories, ang mga analysis natin na ginawa tungkol kay Imu, kay Sebek at dito kay Blackbeard. Especially ang dahilan kung bakit may nakalagay na Aerys na pangalan sa kanyang magic circle na para bang unti-unti talagang isinasampal sa atin to ni Oda. And actually sa mismong pangalan pa lang na Aerys, hint na to. Napakarami ng mga Aerys na pangalan sa napakaraming mga series. Tulad na lamang sa Saint Seiya, si Aerys ay nabubuhay sa pamamagitan ng pangsasnatch niya ng katawan ng kanyang mga target. Sinasapian niya yon at ginagamit niya yon bilang kanyang katawan. And just what do you think is the reason kung bakit ipinakita muna ni Oda ang pagsapi ni Imu sa katawan ni Gunko? Ang paggamit ng Domi Reverse ni Imu sa Elbaf Art bago niya gawin ng flashback. I guess pare-pareho na tayo ng iniisip. Pero I will leave that on to you guys. What do you think of this video, of this analysis? Ilagay nyo lamang ang idea nyo dyan sa comment section below dahil I promise you guys, binabasa ko ang comments nyo. Be sure na naka-like,
nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.